Actually, yung existence naman ng ghost or spirits, shall we call them spirits, we believe that there are spirits around us, being spiritual in nature, the Filipinos. They are not there to frighten us. They are not there to kill us. So sometimes when we feel their presence, we just have to pray for them. Sometimes we have to tell them, tatakot po kami, huwag yung kita, but we promise to pray for them. Isa sa mga narinig ko dito, meron ditong maintenance na namatay dito. Merong isang guy na naglalakad dito around 3 a.m. Tapos may narinig siya nagwawalis. Kumalat na kumalat hanggang sa akin, kwento din sa akin nung nakarinig mismo. ...2006 nung kinwento sa akin ni Patrick. Isang gabi, naglalakad siya dito. Sa mga 10 o'clock ata yun. Pumunta siya sa Bilbao. Sobrang laki ng gulat niya nung papunta siya dito, gabing-gabi. Meron daw siya nakitang parang mag-asawa, ikakasal. Tawag din, pugot yung ulo, wala silang ulo, duguan. I remember, bata pa ako noon, bike ako, tapos parang nagkakagulo yung mga tao. I saw some of the maintenance, lahat sila tumatakbo papunta dito sa Cordova. Yun pala, merong girl na nalunod. They tried to save the girl, kaya lang, I think they were too late. Pagdating ng Holy Week, that same year, merong resident from Cordova na nag-swimming sa pool. Nagpa-picture-picture sila. In one of the pictures, merong girl sa likod niya na as if parang reflection from the water. Pinadala yun ng office sa mga residents para pagdasal nila. Nangyari to dati. Parang sinamahan nila ako maghintay ng taxi. Kasama ko si Miggy pati si Kai. There is surveillance cameras. Oo, parang tinatanong ni Miggy kung props lang yun. Tapos may tinanong niya, ano ba yung mga nakikita niyo dyan, kuya? Sabi ni Lord, one time daw may kakaibang sila nakita. Nakita silang figure sa camera. A girl daw was walking across the pool. Parang ito yung pool. Tapos yung camera daw, may nakita sila. Babae na naglalakad po kung nasa kabilang side ng water. It was super creepy then. Sobrang scary. One time, Jamie and I, we brought a friend over, so we were gonna have some drinks. We were supposed to drink by the pool. When we were bringing the drinks over, our friend stopped and she said, "Let's not drink here." At that time, Jamie and I looked at each other and we kind of got a hint of what she was thinking, because we knew that there was a history in the pool. So we decided to drink somewhere else. When we got there, we asked her, "What did you see?" She said she saw a kid in the pool. Said it was a girl sitting by the pool in front of the... It was her first time here and we didn't tell her about it. And we were surprised that she knew. We found out that she really could see ghosts. Kind of surprised to know that she was still there. Noong 2006, umiikot kami ng friend ko. Nung dumating kami sa may pool, kumuha siya ng dahon. May poste doon, meron siyang butas. Parang pangontra daw sa, kasi may nakita daw siya, kasi may third eye siya. Yun, pinold niya yung dahon, tapos nilagay niya doon sa butas. Sabi niya sa akin, okay na, safe na tayo. Yung isa ko pang kabarkada rin, may third eye rin siya. Parang ayoko pumunta doon sa pool na yun. Huwag tayo mag-swimming dyan kasi nakita ko siya, umiikot-ikot. Lumalangoy-langoy pa. Meron storya dati, yung bata pa ako, yung mga guard, may nakita daw silang kapre, tumatakbo lang. Pero nung una, di nila alam kung ano yun eh. So akala nila magnanakaw, trinay nila habulin.
Yung paghabol nila from the guardhouse, nag-right daw siya. Tapos nung nag-right, pumasok daw siya sa gitna ng Alicante tsaka Andalusia, yung mga sampayan, papuntang Akit Bahay. So, yung pagdating dun, akala nila nahabol na nila. Pero, nawala. Sabi ng isang guard, umakyat daw sa puno. Doon nila na-realize na, ano pala ito? Kapre. Isipin nyo naman, di ba? Malaki katawan, walang damit. Kaya, tuloy, nung time na yun, wala masyadong gustong lumabas. Dahil sa mga story ang naririnig nila. Try nyo tingnan yung punong yun, sobrang lago. Tapos parang tinitingnan ka pa rin. Parang tinitingnan ka lang diretso sa mata. Nalalaman mo talaga parang may nakatira dun. Mafe-feel mo rin. I was swimming with my friends because they invited me. Then when they decided to go home, my towel was in the clubhouse. Then I go there to get it. When I look at the admin office, I saw a really scary Bloody Mary. A girl with red blood and calling me by my name. She was so scary. Then when my friends came to me, they cannot see that girl. I tell them, I saw someone. I was like so scared. One day, inutusan ako na bumili lang ng Coke dyan sa tindahan. Napansin ko, parang paulit-ulit kong nakikita yung floor. Same doors, same number of stairs. Napansin ko na hindi ako makababa. Napansin ko lang parang paulit-ulit lang ako nandun sa isang floor. Talagang hindi ko na kayanan eh. Feeling ko 10 times na nandun ako sa same floor. Kahit nababa ako ng baba, wala, hindi pa rin ako makaalis eh. So, paulit-ulit lang talaga nangyayari. So, kinabahan ako. Hindi ko alam gagawin ko. Tapos naalala ko nga pala, ang isang solusyon lang doon ay babalik ta rin lang yung damit. So, ginawa ko kagad yun. Kasi baka mamaya may makita pa ako eh. Nung binaliktad ko, finally nakalabas din ako. Ngayon ayoko nang mag-isang bumababa ng stairs. Sobrang na-traumatize na ako. Hindi ko na kaya. Grabe. When I was younger, one unit in phase 1, basta yun yung sa tabi ng bahay nila Miggy ngayon. Structure was intact, but everything was burnt. 10 days after, my friend, Maki, nagkaroon ng trip na pumasok dun sa bahay. We went inside. It was dark until we opened a closet. And then there I saw a hand. Kamay talaga ng tao na nakaganon. Talaga natakot kami. And then we ran off. And ever since that time, I never came back to phase 1 again. Kasi itong Las Villas matagal na to eh. Siyempre mga bata, di ba, ano, ikot-ikot, laro-laro, usong-uso nun, taguan eh. Kasi wala, ang daming bakanting dito eh, mga unit. Ginagawa namin, tinitingnan muna namin yung guard, merong aakyat sa fire escape. Siyempre, tatapang eh. Kaya nasa takas, sasabihin, go, go! Wala yung guard. Daan-daan kami, aakyat kami sa bubong. Tapos dadaan kami ng fire escape. Minsan, maggagabi na yun. Wala, siguro, sawa na kami sa umaga naglalaro. Laro kami ng gabi. Aakyat kami ng fire escape. Dahan-dahan, lahat kami. Pagpasok ko namin sa bintana, nakita namin bukas, so pasok kami. Ayun, pag-akyat namin, nagulat kami, may tao pala. Yun na, eto na, biglang may lumapit sa amin.
may babae. Ayun. Sabi sa amin, ang ginagawa namin dito, matapang. Pinagalitan kami. Kami naman natakot. Pero yung takot namin hindi sa multo. Kasi sabi sa amin, so kanino nga na kayo? Anong unit kayo? Susumbong namin kayo sa guard. Maya sabi, o sige, hindi ka na kayo, mga bata na mga, hindi kayo dito sa kwarto. Pagbukas ng kwarto, daming laruan. Tapos may nakita kami mga bata naglalaro. 3 bata yun naglalaro. Pero pinagtataka namin, yung mga bata, alam mo yun, parang madumi, laro lang kami ng laro. Yan. Tapos nagugutom, tinatanong kami, ano gusto nyo? Dami talagang pagkain, sobra. Bago kami umuwi, binilinan kami. Alam mo sabi niya, huwag kayong kakatok sa pintuan ko. Kung gusto nyong bumalik dito, ganun ulit ang gawin nyo. Minsan, pag wala kami magawa, dumadaan kami doon. Akyat ulit kami sa bubong. Fire escape, yun ulit, ganun ulit, laro. Ay nako, hindi ko talaga makalimutan. Alam mo ba yung unit na yun, wala palang nakatira doon. Sino yung kalaro namin? Pati guard, wala. Kino-confirm na walang nakatira sa unit na yun. Bakante palagi, marami nag-i-inquire, walang nagkakasundo. Kaya kayong mga kids, nako, huwag kayong aakyat ng fire escape. Delikado yun. Mamaya, alam mo kung ano yung tao na yun. Yun daw yung nagbabantay dito sa Las Villas. Taga Barcelona naman ako, malapit ako sa clubhouse. Wala talagang tao ang pumapasok doon. Pag mga 2 o'clock in the morning, lumalabas ako noon. Tapos umiikot-ikot lang ako sa Las Villas. At lagi kong napapansin na meron talagang tao sa loob ng clubhouse ng mga madaling araw, which dapat wala. Minsan nga may nakikita ako mga shadows na gumagalaw sa loob. May naririnig din ako ng mga parang may mga nag-uusap-usap. The whole of Las Villas compound was a swamp area before, and it said na sa gitna, sa pinaka-clubhouse, which is the center of the swamp, merong daw na namatay. November 1 yun, nag-decide kami mag-Dota ng mga boys. Nung pauwi, sumabay sa akin si Butch tsaka si Justin. Nung malapit na ako sa bahay, nagpa-park na ako. Kumukuha ako ng buwelo, patras. Pagsilip ko sa salamin, may nakita ako eh. Noong una medyo ayoko isipin kasi medyo inaantok na rin ako noon. Baka malikmata lang. Kaso pagsilip ko, mas malapit na siya. Nandun lang siya, nakatitig lang sa akin. Dali-dali akong bumaba ng kotse. Patakbo sa bahay, yung pakiramdam niya parang mas malapit. Simula nun, pag uuwi ako, never na ako magpapabot ng 3:00. May something pag 3:00.